So teach your children to fear. Mauna siya. Teach them to fear. Tudloy sila sa pagkahandlo. Kaya mauna gitudlo sa Dios ato. Gitudloan taniya sa pagkahandlo. Kung ito na usahay, natay pagbation sa lawas tungod sa atong pagbabadlong. Di ba? Natay pagbation usahay. Dili na sa tanang panahon nga nagpabadlong tara, nagsakita o natin ipabati. Pero naay panahon. Unya mahadlong man dayon ta. Mauna magampo na nita. Ang Ginoo ay sa intawag ko basta iluwa ang tawag ko sa akong mga sala. Di ba? Wala. Gitugod sa Dios. Kung atong inumduman mga kaigsuonan sa Israel, gitudluan din niya sila nga mga mahadlo kaniya. Kadtong napulo ka mga plagues hampak dito sa Egypto. Usa kadto ka paagi nga gibuhat sa Dios para na matudluan sila nga mahadlok sa Dios. Ug dili lamang sila nga mga katawhan nga iyang gitawag ang makabaton sa pagkahadlok kaniya, bisan pa ang mga tao nga naa sa palibot nga nakasaksi sa mga buhat sa Dios makabaton og pagkahadlok. Busa manggani nga ang nasod sa Jericho mga kaigsuonan nahadlok sila. Kaya nakadungog man sila unsa kagamhanan ang Dios sa Israel. Di ba? Kaya nabaniog man ngayon ana kagamhanan ang Dios sa Israel. Mao nga katong isa ka babae nga si Rahab nga nabasa nato sa Hebrewanon ganina, pagpakahibalo niya nga doon na di ay mga maniliid sa Israel nga naniid sa ilang syudad, ang iyang gibuhat, iyang proteksyonan. Nagigigala siya. Kaya nagtuon siya nga pilihon ng ilang syudad. Kabuba. Mauna nga nidapig siya dito, iya na yung istoryahan nga dili sila. Proteksyonan siya, kauban ang iyang banay kung musulong na sila dito sa ilang syudad. Itabangan niya sila. Mao ka na mga kaigsuonan. So, ikaw din faith in God manifest fear. Ang pagkatuo sa Dios magapandayag kini o pagkahadlok sa Dios. Unya, and fear of God when motivates man o ang pagkahadlok sa Dios o kini mo ay mag-aagda sa tao, it helps him or her to do that which is right. Magatabang kini sa tao, magatudlo kini sa tao nga buhaton niya kung unsay matarong. Mo tay gibuhat sa babae nga si Rahab. Nabuhat niya matarong, iyang proteksyonan, ipaikyas niya ang mga maniniid nga gipadala sa Israel dito sa ilang lugar. Kaya nasayon siya nga mananaog ang Israel tungod sa ilang Diyos. Tungod ganito sa iyang pagtuo. So inana kabililhon ang tao nga matinuuhon, pero ang tao matinuuhon lagi mahilagdo. Mao na nga balikan nato mga kaigsuonan ang atong pagtuon, ato naman tong naisgutan ang pag-giunsa ni Noe ang kinabuhi sa pagtuo. Ug ato tong nabasa mga igsuon asa ganito diya sa Hebrewanon mga kaigsuonan nga si Noe tungod kay gituo man siya sa Dios at tungod kay nahadlok man siya sa Dios, gibuhat niya ang arka, ang maong sakayan. Okay? Shiti 11:7. Hebrewanon kapitulo 11 versikulo 7 nagingon nina tungod sa pagtuo si Noe napasidan-an siya sa Dios. May tungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gibuhat sa silot o siya nahimong manunod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Tungod sa pagtuo, pero diyon sa pag-ilang na gituo si Noe. Tungod kay, matod pa sa English, he was moved with fear. Bituo si Noe kay ang nagmando sa iyang kasing-kasing ang pagkahadlok. May kahadlok siya. Nahadlok siya sa sulti sa Diyos. Nahadlok siya sa sulti sa Diyos. Nganong kahadlukan man niya ang sulti sa Diyos kung wala siya mutuong nga naa ang Diyos. Di ba?
So, isip mga anak, dapat mahadlo kita sa sulti sa atong ginikanan nga atong subakon. Dapat mahadlo kita. Kay kung ang ginikanan, dili galing sila mo support ka nato o di na nila kita atimanon, luoy na kita. So dapat mahadlo kita sa Dios. Kay kung biyaan na galing kita sa Dios, alaot kita. Dili kita makasukol kanina. Kaya sa may ato ikasukol nga wala may ato. Ha? Ang kusog, dili ato. Ang kabaskog, dili ato. Ang kinabuhi, dili ato. Mingon takan natin trabaho. Daw, bikuhaan tas ginoong trabaho. Natin negosyo. Daw, bikuhaan tas negosyo. Saan man? Di ba? Busa dapat mahadlok ta. Kadamo ko atong mga istorya ba? Mga ginikanan nga, mga bata, kinaglupon, may mga ginikanan. Kaya ipapriso doon nila yung ginikanan. Tingnan ba sa anak, sige, bunali ko kay, ipapriso ta ka. Uy, naon sa naman ginoon eh. Imo kong ipapriso. Di magaling ka kabalo, mulungag sa imong pagkaon. Di magaling ka mahibalo, mangita sa imong makaon o makalungag ka. Ipapriso na inong mo. Ako naman ino imong ihadlukon nga ipapriso, nga ikaw man dapat ang prisohon, nga ikaw may bandungon. Oh. Diba? Niya ginikanan nga nagpanton sa anak mo na ino ipapriso. Pagka sa'yo. Dahil pinagdita ko sa mga silingan ko school, ang iyong papa na priso. Oo. Niya na, nabulahan ba ang anak na nagpapriso? Ang anak ay nagpapal sa nagkalindiin ba? Oo, di ba? So, nabulahan sila. Kadapatan ko nila yung anak ay nagpanman, ay nagsuko ba kayo sa bugas, ulit. Oo. Kwarta di madala, yan di internet. Oo, di ba? Ito na hindi, ito na suko pa pa lang eh. Punalan. Ito na suko pa tuloy yung programa. Kanya, ipapriso nila. Priso. Karon nag-anto sila. Di ba? Wala siya. Sila rin nag-anto sa ilang sayo kabinumada. Mas may patog na ilang amahan kay igo na sila mo palit og bugas. Kay tagaan na silang papalit na may mga atiman nila. So importante na siya. Ato na gitunan mag-igsunan kay maginikanan ng mo. No? Unya kini mga bata karon, mahimo ra man pud silang mga ginikanan pohon. So kini siya, kita isip ginikanan gatuon tagikan sa atong ginikanan nga mao ang Dios. Kung giun sa tanya pagdisiplina, mao po na yung atong paagi pagdisiplina dito sa atong anak. Amen. Kung giun sa tanya pagmatuto, mao po na yung atong paagi nga masulod na to pagmatuto sa atong anak. Di ba gitudluan ta sa atong amahan nga langit nga mahadlok niya? Usa dapat inana po natong buhaton si isip ginikanan dito sa atong anak. Dili kita ang mahadlok sa atong anak, sila ang mahadlok sa ato. Kay kita, kung mawala sila, naaman ta, kaya mo na tumubuhi. Ngayon na sila nga, maglain akong puyo, manarbaho ko, ay di maayo. Di ba? Kay kaya na din mong manarbaho, kaya na din mong gawin si mga sige na. Di ba? Dili ta mahadlok anak. Pero sila dapat badlog sila gulata. Kaya naa sa ato tanan nila kinanglan. Gikan sa ilang sinina, ganto sila makaon, ganto sila pag-eskwela, naa sa ato. Okay.